Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba ang talinghagang ito. Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na niya ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa mga makasalanang nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Mga magulang at kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo po tayo. Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Oo. Tulad po ng nasabi ko kanina, ito pong ating sineselebrate, no? Ating pinagdiriwang ngayon ay ang dakilang kamalmahalan, kabanal-banalang puso ni Jesus. Kanina po, bago tayo dito magsimula, sa prosesyon pa lang, tinatanong ko, ano ba yung tema ng mga nakalipas na nobinaryo? Marami mga binanggit doon about sa paglalakbay ng bayan, kung saan ang kabanal-banalan at kamalmahalang puso ni Jesus ang gabay ng pag-asa. Gabay ng pag-asa. So sa ating tema ng simbahan ngayon, no? Yung Jubilee of Hope, Pilgrim of Hope, sa ating paglalakbay sa ating buhay. No? Tayo po bilang mga Katoliko, tayo ay mulat sa katauhan ng Panginoong Hesus bilang isang mabuting pastol. No? Napakaganda sapagkat sa kapistahang ito ng kabandal-banalang puso at kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang kanyang ebanghelyo ay tungkol sa mabuting pastol. So, ibig sabihin, ano ang kamahal-mahalan at kabandal-banalang puso ng mabuting pastol? Amen? Ngayon po, ako pamilyar talaga sa ating mga apostolado ng panalangin na nandito ngayon, no? At sila po ay magkakaroon po ng installation mamaya. Sakristan pa ho ako way back 1990s, no? 1984 actually, no, ako yung nagsimula magsakristan, ay nakikita ko na ang ating mga apostolado na nandirito sa ating simbahan, na sila po ang laman ng simbahan, bukod pa sa ating choir, sa ating mga sakristan, lay ministers, at iba pa. At ang kakaiba po sa ating mga apostolado ay ang kanilang eskapularyo. Kung mapapansin po ninyo, yung kanila pong eskapularyo ay larawan ng, ano po ang nasa eskapularyo po ninyo? Ang kamalmahalang puso ni Jesus. Ayan. Okay lang po ba tumayo ang ating mga opisyalis na i-install mamaya? At iharap po natin, harap po tayo sa ating mga kapatid para ipakita ang inyong mga puso ni Jesus. Tayo po tayo, tayo po kayo. Kayo po mga install natin. Harap po kayo sa kanila, harap po kayo. Harap po kayo sa ating mga kapatid. Ayan. Ayan. Huwag ko kayo mahiya. Ayan. Palakpakan po natin sila. Ayan, no? Salamat po. Bakit ko kayo pinatayo at ipinaharap sa kanila? Alam po ninyo mga kapatid, bilang kung hindi ka Katoliko, magugulat tayo. Na kung saan, kung titingnan natin ang imahe ni Kristo, nakalabas ang kanyang puso. Masyadong morbid. Ibig sabihin parang
Ano yan? Ano ba itong estatwa na yan o larawang iyan ni Jesus? Nakalabas yung puso. Saan ka nakakita ng tao nakalabas ang puso? Meron ba tayong tao na nakikita naglalakad yung puso hawak-hawak? Wala, di ba? Pero anong ibig sabihin nito? Anong kahalagahan ng larawang ito ni Jesus na nakalabas ang puso? Hawak niya ang kanyang puso. Ito ba ay nagsasalarawan na parang, hello, normal ka ba? Ilalabas mo yung puso mo? Di patay ka. Totoo yun. Si Jesus ay hindi mabubuhay kapag ang kanyang puso ay hindi niya ibinigay at ibibigay sa atin. Amen? Walang halaga ang buhay ni Jesus kung ang kanyang puso ay hindi rin natin matatamo at hindi rin natin matatanggap. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit siya nakasama sa atin. Siya ay nakipamuhay sa atin. Ibinigay ang kanyang buhay at ang simbolo ng buhay, mga kapatid, ay walang iba kundi ang puso. Kaya po itong ating mga kapatid, no, ng mga apostolado, hindi ko naman sinasabi na kailangan ilabas ninyo mga puso ninyo. Pero yung inyong eskapularong yan na nagsisimbolo na inilalabas ninyo ang inyong puso para kay Jesus, ang ibig sabihin nito, ibibigay din natin ang ating puso sa ating kapwa. Sa ating kapwa. Kung saan ang pusong iyan ay puso na sasabihin natin, naka-angkla, no? Naka-align sa puso na kung saan ibinigay ni Jesus sa atin. Ano po bang itsura ng pusong iyan? Kung lalapitan natin, anong itsura ng kanyang puso? Ordinaryong puso po ba yan? Hindi po, ano? Bakit? Bakit hindi siya ordinaryong puso? Sapagkat yung pusong niya ay mayroong tinik. Tinik na ang simbolo ay handa siya magsakripisyo at magbigay ng kanyang buhay, yung dugo, no? Ay simbolo ng buhay. Na hindi yan titibok kung walang dugo. Hihinto ang puso pag walang dugo. Ano mangyayari pag huminto ang puso? Ano mangyayari sa tao? Comatose. Walang oxygen na pupunta sa kanyang utak. At yung kanyang mga organs, maya-maya ay mamamatay rin. Therefore, ang puso ang napakahalaga sa pinakabuturan ng isang tao o kaya ng isang nilalang. Si Jesus ay tinuring natin na mabuting pastol. Nalulungkot si Jesus kapag nahihiwalay tayo sa Kanya. Imagine po natin, ano po ba yung mahalaga sa atin? Sa ngayong isang oras nito, ano po ba ang dala ninyo dyan? Meron kayong bag? Sino rito ang may mga bag? Taas ang kamay? May bag? O kaya may pitaka? Ayan. O yan. Yan po ba ay palagi-palagi ninyong dala? Maliban pag nasa bahay. Pero pag lalabas na kayo, dala nyo yan, di ba? Kasi pag hindi nyo yan dala, wala kayong mapupuntahan. O kaya, hindi kayo makakauwi. Bakit? Kasi nandyan yung ating, minsan, yung ating pera. Minsan, nandyan yun yung ating cellphone. Kung mawala yan, let's say, hindi ko naman sinasabing sa pagsisimba mo, tas maya, nawala, no? Pag yan ay nawala, anong mararamdaman natin? Maiinis. Bakit kaya nawala yung cellphone ko o nawala yung pitaka ko? Mahalaga yun sa akin. At maghahanap ka ng suspetsa kung sino kaya dito mukhang magnanakaw. Pwedeng mag-interest dito sa aking cellphone o kaya pitakan na libo-libo ang laman. Yan. No? Eh pag hindi na natin nakita, anong pakiramdam? Wala na. Talagang manglulumo ka. Bakit?
mahalaga siya sa iyo. Mahalaga siya sa atin. Mga kapatid, bakit tinawag na kabanal-banalan at kamahal-mahalang puso ni Jesus? Ang puso ni Jesus. Bakit ho tinawag na mahal? Bakit siya mahal? Sapagkat siya ay nagmamahal sa atin. At kaya niya tayo mahal ay dahil sa tayo ay mahalaga sa Kanya. Mahal mo ang isang bagay kasi mahalaga siya sa ating buhay. Hindi makukumpleto ang araw natin kapag hindi natin nakikita ang isang bagay na ito o makasama ito sa ating pang-araw-araw. Tulad na sinabi ko, mawala man ang cellphone sa atin, parang hindi na tayo mapalagay. Mawala ang pitaka, hindi na rin tayo mapalagay. Pero sana hindi lang yon. Hindi sana doon lang yung pagpapahalaga natin. Ang kinakailangan ay kung saan tayo ay nagpapahalaga sa ating relasyon sa Panginoon. Amen? Na tayo ay malulungkot kapag tayo ay napapalayo sa Panginoon. Paano yun? Paano tayo napapalayo? Kapag walang malasakit, pag walang pagmamahal, kapag mayroong alitan, kapag mayroong awayan, pag mayroong di pagkakasundo, kapag hindi nagkakasundo, sigurado, hindi masaya ang buhay. Amen? Sa loob na lang ng pamilya, ang mag-asawa hindi magkasundo at mayroon silang anak, sa palagay nyo, hindi kaya malulungkot yung anak? Malulungkot. Bakit? Hindi niya nakikitang nag-uusap. Nakikita niyang hiwalay ang kanyang magulang. Kung pwede sana, pwedeng yung isip nila ay hindi naman natin pwedeng kontrolin, ano? Pero pwede sana ay magkasundo dahil yun ang pagpapahalaga ng bata sa atin. So ganun din po tayo mga kapatid. Tulad ng isang mabuting pastol, nalulungkot ang Panginoon kapag tayo ay nahihiwalay sa Kanya. Iiwan niya ang 99, hahanapin niya yung isa. Sino yung isa na yan? Ito yung isa na naliligaw, nalulungkot, nasasaktan, nagtatampo. Sino ang mga kasama natin sa bahay, ang nararamdaman nating nalulungkot, nasasaktan, at humihiwalay? Bilang mga magulang, nasasaktan tayo kapag nakita natin ang ating mga anak hindi nagkakasundo, nagkakahiwalay-hiwalay. Lalo na kapag ito ay Pasko, bagong taon, o di kaya merong selebrasyon, kaarawan, anibersaryo. Most of the time, meron tayong group chat. Sa group chat, doon natin nakikita, uy, mag-gather naman tayo, sama-sama tayo. Banding tayo. Bakit? Dahil mahal at mahalaga ang bawat isa. Amen. Ito rin ang gustong iparamdam sa atin ng Panginoon kada araw na tayo ay nandirito sa simbahan. Hindi lang ngayon na kanyang kapistahan ng kabanal-banalan at kamahal-mahalang puso ni Jesus. Banal siya. Bakit? Kasi siya ay nag-alay ng sarili niya. Banal siya sapagkat siya ang sakripisyo na inaalay sa Diyos upang ang ating kasalanan ay mapatawad. Alam natin yan. Siya ang nandiyan sa banal na Eucharistia. Siya ang tupa na ang kanyang dugo ay dumanak upang siyang maging tanging alay
na tayong lahat ay maligtas. Hindi na kinakailangan pang mag-alay na kung sino paman. Siya na ay sapat. Amen. Kaya banal ang dugo at laman na inaalay lagi ng Panginoon sa banal na Eucharistia. Yan ang sinelebrate natin last Sunday. Kaya ngayon ay ang kanyang banal at mahal, kamal-mahalang puso ang ating pinararangalan. Na kung saan tayo ay dapat mayroong puso na siya ang ating sinusundan sa loob ng ating tahanan. Kaya nga po, nung ako'y sakristan, hindi ko alam kung apostolado o sino pa mang organisasyon yung nagpupunta sa mga bahay at nagkakaroon ng enthronement. Enthronement of Christ the King. At doon sa Christ the King, ang nakaupo ay yung Kristo na mayroong sacred heart. Nakakita na po kayo ng Christ the King? Di ba po? Ano yung nandoon? Merong puso rin nakalabas. Bakit? Gusto niyang ipakita na siya ay hari na handang magbigay ng kanyang buhay para sa atin. Yun po ang simbolo. Yun po ang dahilan kung bakit ang Sacred Heart of Jesus nakalabas ang kanyang puso. Upang tayo rin po, tulad ng kanyang halimbawa, ay maging handa sa pagtulong, pagmalasakit, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating kapitbahay, kundi sa buong sanlibutan. Amen po. Kaya ang apostolado ng panalangin, sabi nga sa atin, ang kanila pong mga gawa ay devotion to the Sacred Heart, prayer warriors, ibig sabihin yung talagang pagdarasal nila ay hindi para sa sarili, kundi rin ay pagdarasal sa mga taong nahihirapan, taong mga wala ng pag-asa, sa mga tao na nalulungkot dahil sila ay malayo sa kanilang pamilya, o di kaya sila ay mag-isa na sa buhay, o kaya sila ay nasa kulungan, o di kaya sila ay may karamdaman at wala silang katuwang. Ang apostolado ng panalangin ay instrumento para sila ay isama sa panalangin, sapagkat tayo ay isang kawan na kung saan ang Panginoon ay lagi tayong inaalagaan. Amen po. At sila ay mayroong choir. Ayan po, no? O palapakan naman natin ating choir, no, ng apostolado. Parang naalala ko ang mga sinaunang mga nagsisimba, no, may belo sa mas maganda nga yun, no, yung belo, simbolo ng pagsakop, pagpapasakop natin sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng belo. Kaya ang mga madre may belo. Kaya si Mama Mary may belo. Kasi, ang ibig sabihin nun, tayo ay nagpapasakop sa gabay at pagmamahal, pangangalaga ng Diyos. At ito pa, yung adoration na sinasabi, yung pang-apat na gawain ng ating mga apostolado na panalangin. Adorasyon. Ibig sabihin, ang Panginoon na ating binibigyang halaga sa ating buhay, sapagkat nakikita natin ang Panginoon sa ating kapwa. Hahanapin natin ang Panginoon sa mukha ng ating kapwa. Kung paano natin nakikita ang ating kapwa, si Kristo mismo ang ating pinapahalagahan. Amen po? Kaya ibig sabihin nito, lahat po tayo, nasa atin ang Panginoon bilang kanyang kawan, bilang kanyang, sinabi nga siya ay pastol, kanyang pastulan. At hindi niya tayo hahayaan na tayo ay mawala. Kaya sinasama natin sila sa panalangin. Kaya yan po ang mandato or yun yung kanilang mga ministry ng apostolado ng panalangin. Adoration of the Lord through service to others. Kung saan isasama nila palagi sa panalangin. No? Kung kayo po ay mayroong gustong ipagdasal, ang mga kapatid nating apostolado ay handang ipagdasal tayo. Sapagkat sa kanilang pagdadasal, ang kanilang puso ay inaalay sa Panginoon at ang kanilang puso ay nagiging tulad ng sa Panginoon. Amen po?
Kung, kung halimbawa, sa mga kapatid nating apostolado, who knows, no? Biglang nagmilagro. Yung scapulyaro yung puso ni Jesus biglang tumibok. Naramdaman niyo, uy, tumibok. Matatakot ka ba o hindi? Sino sa inyo ang matatakot? Taas ang kamay. Tatay, matatakot ka? Dahil, bakit nabuhay? Ano yan? Pero ang mata ng mananampalataya, kailanman hindi matatakot. Amen. Hindi ko sinasabing walang pananampalataya, tatay. Ang ibig lang sabihin, whatever happens, sa Diyos walang imposible. Sapagkat siya ang siyang mapangyayari sa ating buhay. Basta tayo ay nananampalataya, walang imposible. Ang mahalaga, hindi tayo mawawala sa Kanya. Na sa ating paglilingkod sa Kanya, ito ay nakikita natin sa kapwa. Tayo ay nagigiganap na Kanyang kawan at nagiging tunay na Kristiyano dahil tayo ay pamilya. We become Christians simply because of the community. Nagiging apostolado tayo, apostol tayo, kasi tayo ay kasama ng Panginoon. Amen? At tayo naman, ng mga kapatid natin nandito, na mayroong debosyon sa mga kamalmahalan at kabanal-banalang puso ni Jesus, matagpuan nawa natin sa ating puso ang puso ni Jesus na nangangalaga, nagmamalasakit, at naghahandog ng sarili para sa kabanalan at pagmamahal sa kapwa. Kapag tayo haharap sa Diyos, hindi itatanong ng Diyos kung mayaman ba tayo. Pag tayo ay humarap sa Kanya sa huling sandali ng ating buhay, hindi niya itatanong, artista ka ba? Good vlogger ka ba? Influencer ka ba? Ano sa palagay niyo ang itatanong niya? Ang itatanong niya, tumibok ba ang puso mo sa pagmamahal sa kapwa mo? Amen? Hawakan po natin ating puso. Hawakan po natin ating puso. Tumitubok po ba ang puso natin para kay Jesus? Tumitubok po ba ang puso natin para sa ating pamilya? Tumitubok po ba ang ating puso para sa ating simbahan? Kung tayo ay nagmamahal kay Kristo, ang pagtibok ng ating puso ay nagiging isa sa ating simbahan na naglalakbay na may pag-asa na siya ang ating gabay araw-araw. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon at ang pagmamahal ng Panginoon sa ating